Naka-turn off eh. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Isang pinagpalang umaga po sa lahat mga kapatid. Palakpakan naman mo natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sister Wen, ating nangyayahan ang ating mga kapatid na ngayon lamang nakadalo sa gawain ng Diyos. Praise God! Nangyari po pakitala. Mga kapatid, kung sino po may akay dyan sa labas ng building. Praise God! Mangyari po ang pakidala na lang po dito sa loob at atin po silang may welcome sa gawain ito. Hallelujah! Yung mga akay po natin mga sisters, pakidala po dito sa silong ng building. Mga sister po na may mga akay dyan po sa labas, pakidala na lang po kung meron po kayong mga akay at ma-welcome po natin sila. Salamat po! Praise the Lord! Wala yata. Wala po ba tayong akay mga kapatid? Parating pa lang! Amen! Nandyan na sila. Okay. Dapat diretso ka na sa Ayun na. Ang sharing. Wala nang sharing. Mga kapatid, kung sino pang mga may akay, pwede pong pakidala na lang po dito sa harap. Kasi makikita ko sa camera eh. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Mga kapatid, isang mapagpalang umaga po. Kung sino pong mga may akay, mga paparating pa lang, pakidala na lang po dito sa harap. Praise God! Isang mapagpalang umaga. Mapagpalang umaga, sister. Maagang-maaga talagang blessing ni Lord. Amen! Wala kaming mic. Paano ko? Mic. Sharing. Sa kwerna. Sino pag sharing? Wala nang share. Anong oras pa yun? Kaya isang sidya kaya. Praise. 11. Uy, paano yan? Wala. Hindi tayo mag-welcome. Praise and worship na. Mga kapatid, magsitayo na po tayong lahat at atin na pong i-welcome ang Holy Spirit. Praise the Lord. Sino na po bang handang makinig salita ng Diyos? Praise the Lord. Kung handa na po tayo, tumayo na po tayong lahat. Prayer mo. Hallelujah. At praise God. Tayo na po'y darako sa pakikinig ng mabuting balita at sa balitang nagpapalakas ng loob, nagbibigay ng buhay, pag-asa at katugunan ng ating mga kahilingan. Hallelujah. Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihayag po ng ating kapatid, Brother Rod Banyares. At pangunahan naman tayo sa pagpupurit pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong together with the Provincial Group, Ilocos Group, and Hong Kong Liturgical Dancers at sa panalangin ni Sister Nanette Piñaranda. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good morning, Holy Spirit.
Good morning, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat minsan pa, sa oras na ito, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Ama, na sa kabila ng iyong kabutihan, patuloy kami nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Dalangin po namin ang iyong masaganang habag. Linisin mo, Diyos, ang aming buong karumihan mula ulo hanggang talampakan. Upang sa oras na ito, Panginoon, maging karapat-dapat po kami na tumawag sa iyo ng Ama ko. Maging karapat-dapat po kami na tumugon sa iyong panawagan. Maraming salamat, Panginoon, sa kalinisan, sa panibagong buhay, sa panibagong umaga, sa kalakasan, hininga pag-asa na patuloy mo pinapahiram sa amin. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami walay sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, Diyos, binubuksan namin ang aming mga puso. Patuloy na niyan, banal na Espiritu na siyang manahan sa aming puso. Espiritong banal na siyang may bigay sa amin ng knowledge and wisdom. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga susunod pang sandali sa aming gagawin. I-bless mo, Panginoon, ang paring gamitin sa banal na misa. Ang Eukaristiyang itataas na aming tatanggapin. Dalangin ko, Panginoon, daluyan mo ng iyong kapangyarihan na sa aming pagtanggap ay magbigay sa amin ng kalakasan, kagalingan sa mga oring karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Higit sa lahat, Panginoon, sa pisikal naming pangangatawan. Lord, muli pagpalain mo ang maghahayag ng mabuting balita na si Brother Rod Banyaris. Dalangin ko po, Diyos, na basbasan mo ang kanyang labi, na sa bawat namumutawi, Panginoon, sa kanyang labi ay pawang kalooban mula mga ang siyang magaganap. Higit sa lahat, Panginoon, ang mensahe na kanyang ihayag sa oras na ito. Alam ko, Panginoon, ng iyong salita ay magkabilay talim. Patuloy na itimo sa aming puso ang iyong banal na salita upang kami, Panginoon, ay makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Lord, i-bless mo, Panginoon, mga choir sa kanilang awiting inihanda. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos ang biyaya pagpapala sa bawat mga anak mo nagpupuri sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, bless mo, Panginoon, mga media sa kanilang hinahawakan na mga kamera, O Diyos, upang marinig ang iyong tinig sa buong mundo, Panginoon. Mapanood nila, Panginoon, ang delayed telecast, O Diyos, sa pangalan mo, Ama. At Lord, i-bless mo, Panginoon, mga speaker, microphone technician, upang marinig ang iyong tinig sa apat ng sulok ng lugar na ito na kung saan nagpupuri kami, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. At Lord, sa mga susunod pang sandali, pinagkatiwala namin sa iyong mapagpalat himalang kamay at inaangkin namin, Panginoon, ang tagumpay sa mga oras na ito. Kaya Lord, wala kaming maibabalik sa iyo, Panginoon, kundi ang lahat na papuri, pagsamba, pagluwalhati, kasama ng Espiritong Banal na siyang naghari simula pa noon, ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Yahweh El Shaddai. Good morning po. Good morning! Morning! Good morning! Narito po kaming lahat. Kami po ay iyong katagpuin. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Ay, ito mas maganda. Good morning po sa lahat. Amen. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Paanyayahan po natin ang ating Banal na Espiritu Santo. Patuloy niyang gabayan ng bawat isa. Tayo ay katagpuin sa ating mga panalangin. Oh, hallelujah. We bless your name. Taas po na natin mga kamay, mga kapatid. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkikita.
puspusan ng busa, at sa aming kalagitnaan, bumaba ang kalangitan, dakila, iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, o dakilang Jesus, dakila ang iyong ngalan. Sabi nga po, mga kapatid, dakila nga ang pangalan ng ating Diyos. At sabi nga po sa Salmo 23, verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Baan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang lahat ng may labi ay magsabi ng hallelujah. Di mangangamba, di mangangamba. Laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Matitig sa pagsubok, ang pagsama mo. Diyos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ika'y mabuti, pagkat ika'y mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo, ako'y sagana at umapausa, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamahiling pa, pagkat ika'y sapat na, at higit pa. Hallelujah! Let us declare. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di pagsubok ang pagsama mo, at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo, umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala
God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ihanda na, praise God. Ihanda na po natin ating mga sarili para sa pakikinig ng mabuting balita. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah.
you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila namin, Ama, ang iyong pangalan sa umagang ito. Dakilang Diyos, sa iyong makamay ay patuloy naming inilalagay ang gawain na ito. Samahan mo lagi ito at pagpalain. Sundan ito lagi ng iyong kapangyarihan. At dalangin ko, Ama, na sa gawain na ito ay patuloy po kayong maghimala. At ang lahat ng mga dumadalo sa gawain na ito, lagi mo silang daluyan ng iyong kapangyarihan. Samahan mo lagi sila, bigyan ng kalakasan at katatagan. Huwag niyo pong pababayaan, Panginoon, ang bawat isa. Hinihiling ko po na kung sila man ay nakakaranas ng mga problema sa buhay, tulungan sila na makalaya. At kung sila man, Panginoon, ay mayroong mga kahilingan, dalangin ko, Ama, na ito po ay ibigay sa kanila. At kung sila man ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, naniniwala kami, Ama, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kaya hayaan mo, Ama, na sa araw na ito ay ibigay ang kagalingan sa lugar na ito sa lahat ng may karamdaman. At inaangkin na po namin, Ama, na sa araw na ito ay mayroon kang himala na gagawin. Amang banal, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Sundan ito ng himala, sundan ito ng kapangyarihan, upang sa iyong mga salita ay patuloy kaming tumatag at tumibay. Patuloy kaming magkaroon ng malaking pag-asa, at wala kaming ibang hangad kundi ang maitaas ang iyong pangalan. Salamat po at inaangkin na namin na ang gawain nito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Thank you, Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At manatili tayo nakatayo para pakinggan ang ating pag-aaralan. Kukunin natin sa Roma chapter 12, verse 2. Sabi po ng Bible, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ating palakpakan, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sige po, malakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. At babalikan ko po yung talatang 1. Sabi po ng talatang 1 na Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So ang dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ngayong araw na ito ay kanyang pagpalain. At kung kayo man ay mayroong mga kahilingan, dalangin ko na kayo ay maging answered prayer. At kung kayo ay mayroong mga problema, buhay ang Diyos upang tayo ay kanyang tulungan. Kaya huwag kayong mag-alala, kayo mga may problema ang nararanasan, ang kinin niyo po na sa araw na ito, ay may gagawin ang Diyos sa inyo. At kung kayo man ay mayroong mga karamdaman, may sakit, ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Walang sakit, walang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Sa Bible, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung lumpo ay pinagaling ng Panginoon. Yung mga tao na yon ay mayroong dakilang pananampalataya sa Diyos, kaya nangyari sa kanila ang kanilang pinaniwalaan. Kaya lahat din ng maniniwala sa Diyos sa araw na ito, mararanasan nila ang galaw ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti ngayong araw na ito. Salamat kay Lord dahil medyo mahangin, ano? Kaya tinutulungan tayo ng panahon para tayo ay hindi gaanong mainitan. So ngayong umaga, ito po ang aking ibabahagi sa inyo. God is looking for the best offering. God is looking for the best offering. Hinahanap ng Diyos ang pinakamainam na handog. Yan ang ating paginilayan, pag-aaralan sa araw na ito. Ang Diyos ay naghahanap ng pinakamainam, pinakamagandang handog para sa Kanya. Kaya sa Roma, chapter 12, verse 1, ito ang ating binasa, no? Kanina, verse 2 ang ating binasa at chapter 1, verse 1. Sabi po ng Bible, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Ialay sa Diyos ang ating mga sarili bilang handog na buhay, ang sabi ng Bible. So, madalas, ang inihahandog natin sa Diyos ay ang bunga ng ating mga pinagpagalan. Ano ba yung bunga ng ating mga pinagpagalan? Na madalas ito ang ating inihahandog sa Panginoon. So, mayroon tayong madalas na naririnig, yung tatlong T na ginagawa natin para sa gawain na ito na minsan ay ginagamit natin para kay Lord. Yung talent, yung time, at yung treasure. Di ba madalas natin marinig yun, ano? Talent, time, and treasure. So, sa tatlong iyan, madalas ito yung ating ini-offer lang kay God. Yung talento natin, yung oras natin, at yung treasure natin. So, minsan ang tao ay doon nakafocus na kay Lord kasi i-offer niya ang kanyang talento. Na kay Lord kasi i-offer niya ang kanyang time. Kaya salamat kay Lord kasi lahat na narito may time. Maaga pa, hindi dito na.
Kahit magbago-bagong oras natin, andyan pa rin kayo. May time. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, salamat. Dahil mayroon kang natin kay Lord. Kaya nga dito ko nakakita sa Hong Kong na mga sumasayaw na talaga namang akala ko sa Pilipinas lang yung mayroong forever young. Ano yung forever young? Ha? Kahit may edad na, bata pa rin. Yun ang forever young. So, nasanay po ako sa mga dancing ministry na mga bata. Sa Pilipinas kasi mga bata, di ba? Meron din mga forever young, sumasama doon sa mga bata, pero karamihan talaga mga bata. Pero dito, walang bata. Mga forever young. Kasi mahirap naman sabihin natin, feeling young. Andyan ba kayo? Kaya ang tawag sa sa Pilipinas ay forever young. Yan ang tawag sa Pilipinas. So, ino-offer nila yung talent nila kay Lord. Yung iba naman sa pamagitan ng pagkanta. Alam niyo po, nung ako ay nasa Middle East, ang galing ng mga talent nila, on the spot, magkakaroon ng activity, tapos on the spot, bibigyan ka ng papel, may grupo-grupo, bibigyan ka ng papel, at yung sa papel na yun, nakalagay doon kung anong gagawin ninyo. Tapos bibigyan lang kayo ng ilang minuto, 5 minutes. Pag-uusap-usap lang kayo. Pagkatapos, after 5 minutes, ipipresent nyo na yung kung ano nakalagay sa papel. Pero ang nakakatuwa kasi, ito yun eh. Sabi ko nga dito, sana dito gawin nyo sa team building. Kasi, ang nakakatuwa ito, halimbawa, ang nakalagay doon sa papel ay drama, Sharon Cunita. Yan. O kaya naman Fernando Po Jr., puno na ang salok. Yan. Idadrama mo ito. So mag-uusap-usap po ng grupo kung paano nyo ito idadrama. Ang nakakatuwa kasi nga, pagkatapos na mag-uusap-usap, on the spot ipipresent nila, talaga na ipipresent naman talaga. Ang tawag doon ay mga talentado. Huwag yung babaguhin na talent. Yan. Andyan po ba kayo? May talent. Yan. Kaya, minsan ito yung ino-offer natin kay Lord. Madalas yung anong mayroon tayo, talent, time, at pangatlo yung treasure. Madalas ino-offer natin ng treasure ang ating yaman, yung ating sa material na bagay. Ino-offer natin kay Lord. So ngayon, ang tanong po dito ay, ano ba ang pinakamabuting handog sa Diyos? Sapat na ba ang talent? Sapat na ba ang time? Sapat na ba ang treasure na ibigay natin kay Lord? Ano ba ang pinakamainam na handog na hinihingi ng Diyos sa atin? Ha? Kasi, makikita natin na, sabi nga natin kanina, binasa natin, the best offering to God is ourselves. Tama po? Ang ating sarili. Yun daw ang pinaka-the best. Kaya nga, ang tanong ganito usapang Christian. Andiyan pa ba kayo? Okay, tingin sa katabi. Maganda rin pala mag-preach pag umaga, ano? Yan. Tingin na sa katabi para mas maganda. O di ba, yung iba nag-o-offer ng talent, nag-o-offer ng time, nag-o-offer ng treasure. Pero ang tanong, kumusta ang buhay mo? Gising ba kayo? Ang tanong ay ganito eh. Ibinigay mo sa Diyos ang talent mo, binigay mo sa Diyos ang time, ibinigay mo sa Diyos ang treasure mo, pero kumusta yung nagbibigay? Are you happy? Kasi pwede ka magbigay na
hindi magandang puso mo, pwede kang magbigay ng talent, time na wala sa ayos ang iyong buhay. Kasi sa'yo yun eh, nasa iyo yun eh. Pwede kang magbigay ng treasure. Kaya nga tanong doon ay, ano bang pinaka-the best? Ano ba yung pinaka-mainam na handog na hinahanap ng Diyos? Hindi ko sinasabi na wag mong i-offer ang talent, ang time, and ang treasure, kasi kasama talaga yon. Pero naghahanap ang Panginoon ng pinaka-the best na offering. At ang sabi natin kanina, ang pinaka-the best na offering kay God ay walang iba kundi ang ating mismong sarili. Okay po ba? Kasi tingnan niyo po i-offer mo yung time, talent, and then treasure, tapos yung katabi mo, kaaway mo naman. Tama po ba? So anong ibig sabihin doon? Useless ang pag-o-offer mo ng talent, time, and treasure. Kasi ang the best offering na hinahanap ng Diyos ay ang ating sarili. Ibig sabihin, bago ka mag-offer ng iba, i-offer mo muna ang iyong sarili bilang handog na buhay, kaaya-aya, katanggap-tanggap. Kaya nga sabi ng verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Bakit ang takbo ng mundo? Okay lang. Kahit masamang loob mo, okay lang. Magsisimba pa rin ako. Okay lang. Yun ang mundo. Basta walang pakialaman, walang siraan ng trip. Walang basagan ng trip. Pero pagdating sa Christian world, sa Christian community, hindi pwede kay Lord. Kasi naghahanap ang Panginoon ng offer na talagang pinaka-the best, pinaka-mainam. At ang pinaka-mainam na offering sa Kanya ay walang iba kundi ikaw. Kasabihin mo sa iyong katabi, i-offer mo ang iyong sarili kay Lord na kaaya-aya, katanggap-tanggap. Amen ba? Naniniwala ba kayo na kapag katanggap-tanggap ang ating pag-o-offer kay God, katulad yung kay Noah, di ba, nung masamyo ng Diyos ang handog ni Noah, natuwa si Noah. Natuwa si Yahweh. Anong sabi ni Yahweh? Dahil sa ginawa ni Noah, anong sabi ni Yahweh? Hindi ko na gugunawin muli ang mundo. Wala na yung salot kasi natuwa ang Diyos sa ginawa ni Noah. Kaya pag natuwa ang Diyos sa offer natin sa Kanya, maniwala kayo, pati salot ng buhay natin, mawawala yan. Bakit? Kasi nalugod ang Diyos sa ating handog para sa Kanya. Sige po, malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. Dito po mga kapatid, mayroon lang po akong i-quote po sa inyo na pinakamagandang. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, verse 23, para makita natin na ang pinaka-the best na handog kay Lord at ang pinakamainam na handog kay Lord ay walang iba kundi ang ating sarili. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 23, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at maalaala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ang Diyos doon sa dala ba ng handog o doon sa nagdala ng handog? Sa nagdadala ng handog. Amen ba? Kaya alam niyo po, itong ginagawa natin ay hindi po ito biro. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin makukuha ang Diyos sa suhol. Nasasabihin natin, Lord, in-offer ko sa iyo ang talent ko. Sumayaw ako sa iyo. Lahat ginawa ko para sa iyo. Talent yon. Bunga yon ng mayroon ka. Bunga yon ng mayroon tayo. At hindi natin pinisabihin, Lord, inubos ko ang oras ko para sa iyo. Sasabi naman ni Lord, inubos mo ang oras mo hanggang ngayon, hindi ka nagpapatawad. Nakukuha niyo po ang logic? Andyan po ba kayo? Tapos magagalit kayo kay Brother Rod. Salamat nga tayo, mayroon nangangaral na binubuljack tayo. Tama po ba? Huwag kayong mag-alala, kapag katapos si Brother Rod, hindi niya ito maririnig. Kasi, ang salita ng Diyos,
Hindi pambuljak yan eh. Kasi sabi ng Bible iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Ang tanong, hindi ba mainam yung sinasabi ng Bible? Kasi hindi naman pwede na busy ka nga sa gawain, busy ka ang oras mo lahat sa gawain, tapos may kasamaan ka na ng loob, tapos hindi ka nakikipagkasundo. So useless ang ginagawa natin. Paano mawawala ang salot sa buhay natin kung hindi natin ini-apply ang salita ng Diyos sa buhay po natin? Ang sabi natin kanina, natuwa ang Diyos sa handog ni Noah, sa ginawa ni Noah, kaya sinabi ng Diyos, mula ngayon, hindi ko nagugunawin ang daigdig. Inalis niya ang salot. Bakit? Kasi nalugod ang Diyos sa ginawa ni Noah. Kaya pag ang Diyos ay nalugod sa atin, maniwala kayo, mawawala ang anumang salot sa buhay natin. Amen po ba? Handog na kinakailangan ng Diyos ay ang ating sarili. Ang ating sarili. Sa lumang tipan, ay naghandog si Cain at Abel sa Diyos. Kukunin po natin ito para mas maganda. Ito yung Old Testament. Sa Genesis chapter 4 verse 3, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng anin niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel. Ang binanggit ay Abel. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Sabi dito, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain. Nakukuha niyo po? Nasiyahan si Yahweh ay nasiyahan kay Abel. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain. Pagkatapos sabi dito, at ang handog nito. So, ibig sabihin, magkasama yung naghahandog at yung handog. Ang sabi ng talatang 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Sipin nyo, naghahandog sa Diyos, galit. Pwede naman gawin yun, di ba? Pwede ka naman maghandog sa Diyos na mayroon kang dalahin. Kaya lang, hindi natutuwa ang Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, ang Diyos hindi natin pwedeng suhulan. Kasi unang concern ni Lord ay yung nagdadala ng handog. Pangalawang concern ni Lord ay yung inihahandog mo sa Kanya. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay po yon, yung naghahandog at yung inihahandog. Kaya kapag tayo ay maghahandog, kailangan muna ang ating mga sarili ay maayos. Kasi sabi ng Roma, ito ang ating dapat ihandog sa Diyos, ang ating mga sarili. Kaya sabi po dito sa Genesis chapter 4 verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Kaya sabi mo sa katabi mo, ano ba kinakagalit mo? Andyan ba kayo? Bakit ba itong si Cain galit na galit kay Abel? O bakit ba ito si Cain ay galit na galit? Kaya sabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Tingin uli sa mukha. Gising ba kayo? Nakikinig ba kayo? Makinig po kayong mabuti kasi ito maganda po ito. Amen ba? Kasi hindi lahat naghahandog ay mabuti at okay. Si Cain naghandog, galit na galit. Baka naman ginagamit natin ang ating talent, ang ating time, treasure sa gawain, pero nagingit-ngit naman ang puso natin. So useless po yun, baliwala po yun.
para matuwa ang Panginoon sa atin, ang una nating aayusin ay ang ating mga sarili para tayo ay pagpalain ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo muli sa katabi mo, ano ang ikinagagalit mo? Narinig ba tayo doon sa puno? Wow! O, pumalakpak ka lahat nandiyan sa puno. Pagpalain kayo ng Diyos dyan, ha? Doon kaya sa kantin, narinig tayo? Sumigaw nga po yung mga nasa kantin. Ah, wala. O, sabi ng talatang 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Nakikinig ba kayong lahat? O, sabi ng talatang 7 ng Genesis chapter 4, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kaya kung magandang ginagawa natin, magsaya tayo. Kasi pag hindi magandang ginagawa natin, kahit anong gawin mo magsaya, hindi ka maging masaya. Kasi ang galit nakikita sa mukha. Tingin sa katabi. At kailanman, ang taong may galit, hindi pwedeng maging masaya. Naniniwala kayo? Kaya si Yahweh mismo nagtanong, ano bang kinagagalit mo, Cain? Ngayon, ang sabi dito, kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya may mga pagkakataon na minsan hindi tayo makalaya sa galit kasi nga, yun ang gusto ng galit, pagharian ang tao, lapain ang tao. Pero ano sabi ng Bible? Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Amen ba? Labanan natin ang tukso. Pasayahin lang natin ang ating buhay, ano? Masarap kaya maging masaya? Yung hindi ka na-i-stress, masaya ka, enjoy lang buhay araw-araw. Amen ba? Pagising sa umaga, enjoy lang. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng doon ginawa niya. Ngayon lang nakita Ang mundo. Amen ba? Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Upang purihin siya. O di ba, sarap ng buhay, ano? Gising ba sila? Ang paghahandog sa ating sarili ay napakahalaga sa Biblia. Alam niyo po, ang unang concern ni Yahweh na maghandog si Cain at si Abel ay yung sarili ni Cain at ni Abel. Hindi naman sinabi ni Yahweh na inuna niya na, wow, ang ganda ng handog mo, Abel. Hindi. Ang sinabi ni Yahweh ay nasiyahan. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel. Alam niyo po, nakakatuwa na pag tayo ay nasa gawain ng Panginoon, yung bang masayang-masaya ang Diyos sa atin. Masayang-masaya ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang ganda ng ating puso, ang ganda ng ating pagkatao, tapos uuwi ka, pinagpala ka ng Panginoon. Amen po?
Kasi ang ganda ng ating pagkatao, hindi yun na nasa gawain ka, nagingit-ngit ka pa. Ang hirap naman ng ganun, ano? Para bagang, ano ba talaga? Nasa kingdom ka na ng God, tapos hindi pa malaman. Ang ganda kayo ng pakiramdam na wala kang iniisip. Pupunta ka doon para kay Lord. Lord, salamat talaga sa iyo. Andito naman ako sa gawain mo. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Pag uwi mo, pinagpala ka ni Lord kasi ang purpose mo pagpunta sa gawain ay mag-glorify si God, maibigay sa Diyos ang ating sarili, tapos ano man yung mga mayroon tayo sa buhay, ibibigay natin kay Lord. Wow, lalo natuwa ang Panginoon sa atin. Amen ba? O, kasi si Abel at si Cain, hindi lang yung sarili nila, yung concern ni Lord. Alam niyo po dito, kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Bible, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang ganda talaga ng puso ni Abel, ano? Kumuha siya ng panganay sa kanyang kawan. Pinatay niya ito. Tapos, ang ginawa ni Abel, kinuha niyang pinakamainam na bahagi ng kanyang inihandog, ng kanyang pinatay. At yun ang inihandog kay Yahweh. Hindi lang sinabi, "Oh Lord, bahala ka na, dyan na, handog ko sa iyo." Hindi pala ganun ang paghahandog kay Lord eh. Pinili pa rin ni Abel ang pinakamainam. Ang sabi nga ng ibang bahagi ng Bible, kinuha ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Panganay ng kanyang kawan. Mabuti pa si Abel may damdamin. Panganay ang kinuha at yung inihandog kay Yahweh. Ang Kristiyano minsan, pag magsisimba, hahanapin si bunso at yung ihahandog kay Yahweh. O di ba? Wala pa namang naghahandog ng panganay kay Yahweh. Ang inihahandog natin madalas si bunso o yung pangalawa sa bunso. Kaya kung pag-uusapan ng pabanalan sa pera, ay maniwala kayo, panalo, 10 piso o si 10, yung 10 dirhams, ano, pangalawa doon si 20. Nag-uunahan yung dalawang magsimba. Pero nakakatuwa yung mga weekdays, ano? Yung mga nasa St. Joseph. Kasi yung pangalawa sa panganay, nakikita mo na ngayon. Nagsisimba na. Pero kayo, hindi ko sinabi na hindi kayo ay nag-aalay kayo ng bunso kasi hindi naman bunso ang iniaalay ninyo eh. Ang iniaalay ninyo, pinakamainam na bahagi ng inyong tinatanggap kay Lord eh. Amen ba? Kaya nga nakakatuwa kayo, nakaka-bless kayo dito kasi talaga namang andun ang inyong paghasabuhay eh. Kukunin sa wallet ang pinakamainam na bahagi, ihahandog kay Yahweh. Pagdating ng Mass, hahanapin si bunso. Minsan, hirap na hirap tayo maghanap eh. Bunso, lupas ka na dyan. Nasaan ka na? Andyan pa ba kayo? O, sinong gising pa? Okay, pangalawa, sabi dito, ang pangalawa, mga pagpapalang ating natatanggap mula sa Lord. Minsan, ito yung ating inahandog, yung natatanggap natin, katulad kinikwento ko sa inyo, hahanapin si bunso, yung ihahandog, yan. Sabi ng Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Diba? Sabi ng Brother Rod, gumagamit ka naman ng biblical naman para kami ay turuan ng ganyan. Hindi ko ito ginagamit para ituro sa inyo. Kasi si Abel, kumuha siya ng panganay kasi sa kawan niya. Tapos, pinatay niya ito. At kinuha niya ang pinakamainam na bahagi ng kanyang pinatay na panganay at inihandog kay Yahweh. Kaya nga si Abel, pinagpalat ng Diyos. Kaya lang, kinanggitan naman siya ni Cain.
Ngayon, sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 7. O, simulan natin siya, verse 6. 9, verse 6 hanggang 7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi mo sa iyong katabi, natutuwa ang Diyos sa nagbibigay ng may kagalakan. Kaya dapat pang nagbigay kayo, masaya kayo. Tapos ang bigay kayo sa mas, sa tender hams, masaya ka. Wow, si Bungso ko nakalaya na. Andiyan mo ba kayo? Gising kayo? So, dapat hanapin natin yung pinakamainam na matutuwa ang Diyos sa atin. Alam niyo po, si Noah, nung matuyo ang baha, ang una niyang ginawa, nung sila lumabas sa arko, gumawa muna silang dambana, naghandog sa Diyos. Kaya ang paghahandog, hinihintay ng Diyos yan. So, ang paghahandog, kailangan, suriin muna natin una ang ating sarili kasi ang pinakamainam na handog na hinahanap ng Diyos ay ang ating mga sarili. Pangalawa, ay yung ating mga dumarating sa atin. Katulad kay Noah, kumuha siya ng hayop, inihandog kay Yahweh. Kaya natuwa ang Diyos kay Noah. Si Abel at si Cain ay ganun din. Kung ano yung mga pinagpagalan nila, doon sila kumuha ng inihandog kay Yahweh. At sa Old Testament, ang unang kinagagalak o kinatutuwaan ng Diyos na handog sa lumang tipan ay yung hayop. Kaya dito, pag maghahandog kayo kay Lord, huwag kayo maghanap ng hayop. Kasi, salamat nga kay Lord na wala na yung ganong handog eh. Kaya dalangin ko sa Panginoon nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ni Yahweh El Shaddai. Tayo na tayo kasi hanggang 11:45 lang tayo. So hawakan na po ninyo ang inyong mga daldalahan at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Hawakan niyo po yan, yakapin po ninyo yan. Nawa sa araw na ito ay maihandog natin sa Diyos ang ating mga sarili na karapat-dapat, kaaya-aya. At maihandog natin sa Diyos ang pinakamainam na kung anong mayroon tayo at natatanggap natin mula kay Lord. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Hingin sa Panginoon ang mga bagay na nais niyo po tanggapin. All that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my Salamat po, aming Diyos. all my Pagpalain mo, Ama, ang lahat ng hawak ng kamay na ito. Daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magbigay ng luwalhati sa iyong pangalan. At kung ano man ang kalamang kahilingan, dalangin ka, Ama, na ito'y ibigay sa kanila. Ingatan niyo po lagi at pagpalain ang aking mga kapatid na ito. Gabayan lagi sila at proteksyonan at ipagkalob lagi, Panginoon, ang tagumpay sa kanila. Lahat ng mga may problema, dalangin kong palayain. Lahat ng mga may karamdaman, pagalingin. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito, na silang mga naririto ay pinagpala mo ng buhay. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan. things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you.
glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Maraming salamat, dakilang Ama, at ibinibigay namin sa iyo lahat ng papuri, parangal, at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all.